sa kaitaasan, siya'y barurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan naway tuwangan ng ulirang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo, maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo, ang namuhay bilang tagapangaral ng maaasahang katotohanan mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aki likhain. Bigyan mo, O Diyos,
ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa akin likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa akin likhain, tapat na puso't loobin. Hindi mo nanais ang mga paghahandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, sa akin likhain, tapat na puso't loobin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, Pedro, ang salina ng aking simbahang banal, daig ang kamatayan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi man ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, "Panginoon, huwag namang itulot ng Diyos. Hindi po dapat na mangyari ito sa inyo." Ngunit hinarap siya
ni Jesus at sinabihan, "Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw, pinagdiriwang din natin ang kapistahan ni Santo Domingo o Saint Dominic, isang pari. Ni Saint Dominic ay galing sa maimpluwensyang pamilya, pero ang ginawa niya na talagang significant sa buhay ng simbahan ay ipinaglaban niya ang katotohanan tungkol kay Kristo. Dahil nung panahon niya, maraming mga turo o may isang grupo na nagtuturo ng hindi akma sa katotohanan. At isa si Santo Domingo sa mga nakipaglaban para sa katotohanan. At dahil nga dito, sa kanyang pakikipaglaban sa katotohanan, ay naitatag niya yung Order of Preachers o yung Dominican Order na hanggang ngayon, nandyan pa rin. At marami pa rin silang mga simbahan, marami pa rin misyonero ang nandito ngayon. Mga kapatid, ang katotohanan na ito na pinaglaban ni Santo Domingo ay yung katotohanan din na sinasabi ng ating Panginoon. At ano yung katotohanan na ito? Ang kanyang pagkakakilanlan. May pagkakaiba, knowing about a person is different from knowing the person. Magkaiba pag sinabi nating may alam ka tungkol sa isang tao at iba din kung kilala mo talaga ang isang tao. At applicable yun, hindi lang naman sa mga tao, pero pati sa Diyos. Hindi ibig sabihin na araw-araw nagsisimba tayo, araw-araw nakikinig tayo sa salita, araw-araw tayo ay nagbabasa ng Biblia. Hindi porke ganun, ang ibig sabihin nun ay kilala mo na ang Diyos. Hindi rin naman ibig sabihin na porke lagi tayong nagnonobena, nagro-rosaryo, nagpuprosesyon at kung ano-ano, hindi porke lagi tayong may ganun, ang ibig sabihin nun ay kilala na natin ang Diyos. Pero ang mga bagay na yon ay ang daan para makilala ang Diyos. Pero ang pagkakakilala sa Diyos ay hindi naman sa isip lang dapat. Pero ito ay dapat na nasa puso at pananampalataya. Kaya nga sa ating ebanghelyo, narinig natin, may tanungan portion si Jesus sa kanyang mga alagad. Unang tanong, sino ba ako tungkol sa mga tao? Kumbaga parang according dun sa mga naririnig ninyo na sinasabi ng mga tao, sino ba ako? O sabi ng mga alagad, kayo daw po ang si Jeremias, propeta, etc. At ano yung pangalawang tanong? Kayo naman, sino naman ako para sa inyo? At tama yung naging sagot ni San Pedro. Ano yung naging sagot ni San Pedro? Kayo ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. At tama yung naging sagot ni Pedro, hindi dahil marami siyang nalaman tungkol kay Jesus, hindi dahil may nabasa siya, hindi dahil sa mga narinig niya tungkol sa ibang tao. Tama yung naging sagot ni Pedro dahil malapit siya sa ating Panginoong Hesukristo. At ito yung pinaka-importanteng mensahe ng ating ebanghelyo ngayon. Ang pagkakakilala sa Diyos ay hindi sa isip, kundi sa relasyon. Kung gusto nating makilala ang Diyos, kung gusto nating malaman kung sino talaga ang Diyos sa buhay natin, ang unang-unang dapat gawin ay katulad ng ginawa ni Pedro, maging malapit sa Kanya.
magkaroon ng close relationship sa Kanya, magkaroon ng tunay na ugnayan sa Kanya. Hindi lang magkaroon ng nalalaman tungkol sa Kanya, kundi makilala siya. At mangyayari lamang yon kung tayo ay merong pananampalataya. Mangyayari lamang yon kung tayo ay lagi nag-e-effort na magkaroon ng close relationship sa Kanya. Katulad ng laging pagsisimba, syempre, katulad ng laging pakikinig sa Kanyang salita, at syempre sa ating pananalangin, at sa ating pagtanggap sa Kanya sa Eucharistia. Dahil ang pagkakakilala sa Diyos ay hindi lang naman sa isip, kundi lalong-lalo sa puso at sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, ang paanyaya sa atin ng ating mga pagbasa ay patuloy na kilalanin ang Diyos. At kung nais natin siyang makilala, magkaroon tayo ng close relationship sa Kanya. Dahil sa pagsisimula ng ating ugnayan sa Diyos, ang ibig sabihin din ng pagiging kilala ang Diyos ay pagtanggap ng Kanyang kalooban. Nandun na tayo. Kilala ni Pedro, tama yung sagot niya. Tapos sinabi ni Jesus sa kanya, ikaw ay Pedro at sa batong ito itatatag ko ang aking simbahan. Pero after a while, anong sinabi sa kanya ni Jesus? Lumayo ka sa akin, Satanas. So imagine, at one moment sinasabi niya, ikaw ay Pedro, sa iyo ko itatatag ang aking simbahan. Pero another moment, maya-maya, Satanas. Parang ang labo naman nun, mga kapatid, di ba? Pero ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon, kung tayo man ay may totoong ugnayan sa Kanya, katulad ni Pedro, hindi pwedeng hindi natin tanggap kung ano ang kalooban ng Diyos. Dahil kasunod ng ating ugnayan sa Diyos ay ang pagtanggap din ng kung ano ang Kanyang kalooban. At ang Kanyang kalooban ay laging hindi katulad ng ating kalooban. Hindi naintindihan ni Pedro na dapat maghirap, mamatay ang Mesiyas. At minsan, hindi rin natin masyadong tanggap, hindi rin natin masyadong maintindihan kung ano ba ang kilos ng Diyos, kung ano ba ang plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga, babaksak pa rin sa importanteng sangkap ng ating buhay ang pananampalataya. Kasi mahirap minsan tanggapin ang plano ng Diyos. Kaya nga kailangan natin ng pananampalataya. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, patuloy nawa tayong magkaroon ng pagpapalalim ng ugnayan sa ating Diyos. At habang lumalalim ang ating pakikipag-ugnay sa Diyos, lumalim din ang ating pagtanggap sa Kanyang kalooban. At sa paglalim ng ating pagtanggap sa Kanyang kalooban sa ating buhay, nawa lumalim din ang ating pananampalataya. At buong puso nga talaga nating masabi ng buong pagkakakilala at pananampalataya, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang ating pinagninilayan ang simulain ng ating simbahan, manalangin tayo ng may bukas na puso sa ating Diyos Ama para sa sarili nating pangangailangan at ang pangangailangan ng sandaigdigan. At sa bawat panalangin ang ating itutugon, buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Ang mahal na Papa, ang tagapagmana ng tungkulin ni San Pedro, naway gamitin ng matalino at ayon sa kalooban ng Diyos
ang kapangyarihan ng susing ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Sa mga may tungkulin ng pamumuno sa mga lipunan, naway hindi man naig ang kapangyarihan ng kasamaan. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Sa paningin ng mga sumasampalataya, naway hindi mawala si Kristo na kanilang panulukang bato at pundasyon ng buhay. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway maalalayan at matulungan ng kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Ang mga namayapa na sa buhay na ito, naway makatagpo ng kapahingahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Amang pinagmumula ng lahat ng karunungan, ipagkatiwala ng iyong anak o ipinagkatiwala ng iyong anak ang kanyang kapangyarihan sa simbahan. Habang iniaalay namin ang aming mga panalangin, tulungan mo kaming maging ganap ang iyong kalooban sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. aming alay sa iyo, Panginoon. Ang napay at anak na iyong kaloob. Pagunitain ang iyong buhay na inalay ng tayo'y mag-iwang bilang isang sambayanan. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga inihahain naming panalangin ay tunghayan mo pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo sa katatagang dulot ng paghahain ito. Pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandahang loob mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Domingo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya si Hesukristo na maaasahan
sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpa hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, Santo Domingo, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal, ngayong ginugunita si Santo Domingo, ay lubusan nawang pakinabangan ng iyong sambayanan na napanariwa at napamunga sa kanyang pangangaral at naway matulungan ng kanyang pagdarasal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, paran mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.